Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangkaihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman, mga katauhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Maayong hapon kaninyong tanan. Ilabi na usaba sa tuang naka-monitor karon sa tuang Facebook live streaming nga makita sa tibuok kalibutan ng mga ka-Angel pinaagi sa tuang tagsa-tagsa ka mga internet sa atong tagsa-tagsa ka cellphone. Ilabi na usaba mga ka-Angel, dili to kalimtan mga ka-Angel ang atuang mga buhing bayani nga nakaroon sa tibuok kalibutan. Labi na sa mga ka-Angel karong adlaw mga ka-Angel, adunay usa ka mga buhing bayani nga diin nang impalad. O karon mga ka-Angel pasalamat kita mga ka-Angel kay nag-message sa tuwa. Nga gikan siya sa nasod dito sa Middle East. O karon mga ka-Angel dito na siya na destino sa United States of America.
Nung palakpakan mga ka-angel nga kining opportunity, tagsa-tagsa na kini, talagsaon na kining ihatag ngadto sa tuang labang makagagaho mga kining gitawag og opportunity sa tong kinabuhi mga ka-angel. Og tungod di ana ato kining i-take ang opportunity nga pagpasalamat kita sa Ginoo kay tungod di ana sa kadaghana sa mga OFW pero ikaw ra pagayod ang maong napili nga makaadto sa nasod sa United States of America. Labi na sab sa tong mga OFW nga nasa Wisgan, Africa, kang Sir Robinson sa Arabia. Hala sir, kumusta naman ka dyan sir? Labi na sab kang Bibiangka o kay sa bataw kay Rica Balibria. Nga naka-standby karon mga ka-angel lang sa iyang balita karong hapon na. Balita nga nasigpaw dito sa nasod sa Jordan mga ka-angel. Salamat to sa mga ka-angel kay kining ato ang listeners. At the same time no die hard listeners correspondent ato at the same time nga kusang loob kini siya muhatag og balita diri sa sa atong istasyonan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services mga ka-angel. Labi na sa dito kalimtan na pagpanimbaya ang mga 80 ka barangay nga sako ba sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na ang duha ka mga congressional na district. Ilabi na ang 1st district nga dito nabahin sa Carmen. O ilabi na usaba sa 2nd district nga diri sa dapita sa Cathedral going to Bugo. Mao kini ang ato ang 2nd district mga ka-angel diin gipanguluhan kini sa ato ang congressman si Rufus Rodriguez. Samtang ang 1st district mga ka-angel si Congressman Rolando Calarix Uy. O kato sa pangumustan mga ka-angel ang mga duha ka mga component syudad sa component city nga sakop sab sa probinsya sa Misamis Oriental ang El Salvador City kundi inasakop sab mga ka-angel sa probinsya sa Misamis Oriental o sa Hingooga City ang mga ka-angel. Og labi na usab sa 23 ka lungsod nga sakop sa probinsya usab mga ka-angel. Gikan diri sa Opola padulong didto sa Lugait mao kato ang 1st district. Samtang ang 2nd district mga ka-angel gikan sa Tagulwan going to Magsaysay. Mao kanang ang last nga probinsya mga ka-angel sa Magsaysay nga area. Nga ikaduha nga distrito sa probinsya sa Misamis Oriental. Dito kalimtan usab ang ato ang konsihal sa ato ang barangay sa Tablon walay lain si konsihal ala na magsayo uban na sa iyang pamilya sa walay puas nga pagsuporta diri sa tuang istasyon mga ka-angel. O kana ang ato ang major nga sponsor mga ka-angel. Okay, ang ilahang pagtabang sa tuang istasyonan mga ka-angel. Ang ato ang lokasyon karon na ati ka diri nag-live broadcast direktamente diri sa Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Landmark mga ka-angel diri sa alihanan sa taxi sa overpass sa Tablon, wala lain building diya nga color orange. Nakata diha mga ka-angel sa 1st floor. Okay, diha ta. Wala binaw sa batong pagpanimbay usab ngadto sa ato ang caretaker diri sa ato ang Pactol Building si Mama Marvicta Taliedo. Uban sa iyang piniling husband o sa iyang asawa ayang bana. Og labi na sa bilay mga ka-angel ang tendera usab diri sa Pactol Building. Si Mama Lucy Candela. Okay, Ma'am Luz, salamat. Labi na sa mga taxi driver, gana karon naka-tune in karon mga ka-angel, hulat-hulat lang ta no. Kay mabot ra jud panahon, mabutangan na diha og connection para makamonitor na kamo sa iyong tagsa-tagsa ka cellphone. Ato ang oras karon mga ka-angel. Alas 4:13 na sa hapon. Adlaw karon nga Huwebes. Pitsa 8 sa bulan na sa July tuig 2021. Ako na mga ka-angel kay guban kaninyo hangtod kita sa kauras. Ako si Angel Ryan Circle Molo. Diri na kita mga ka-angel sa tuang uluhan sa mga nagbagang balita. Nga gipang apod-apod usab kini sa tuang mga reporters aron sa paghatag og mga preskong balita diha kaninyo mga ka-angel.
Di na to kalimutan sa mga ka-angel ang ato ang admin headas na si Ma'am Rocklyn Daang. Hello Ma'am Rock, kumusta na ka diyan Ma'am Rock? Wala binausab sa to ang chief of reporter si Tongski, Tongski Zambas. Naka-monitor karon, nagkisi-kisi karon mga ka-angel kay namin na siya internet silang balay. Muna nakapabor siya karon og monitor. Samtang si Angel Efren og si Angel Draw wala gayoy sila monitor. Looy kayo behind kasi sila mga ka-angel sa pagka high-tech nini nga to ang chief of reporter ng mga ka-angel si Angela si Angela Tong Sambas. Labinasab sa to nga program director. Sa to nga program in charge, program director at the same time ato ang production assistant na sugo-sugo na to ni mga ka-angel. Nakapabro kita siya ay mo tawag sa pag-asa, update, labi na sa pagtawag sa mga reporters. Uguban pa mga ka-angel. Ato at the same time PA, at the same time director sa ato ang istasyonan. Si Angel Rosa Denya. Labi sa mga ka-angel, ito kalimtan mga ka-angel, alang niya nga gusto magpabuhat sa ilang tagsa-tagsa ka mga plaka, diya sa sakyanan, sa mga motor, sticker, uguban pa. Ayaw na kamukad to sa layo mga ka-angel aron pagpabuhat. Anihin na kamo dire sa istasyonan mismo. No? Dali na kayo doldolon ng ato ang doldolon. Dali na kayo toltolon ang ato ang istasyon mga ka-angel Pedro Tarok Paktol Building. Walay lain alihanan sa taxi sa tablon mga ka-angel. Kung wala mo katulto ng Paktol, hanapit na si Paktol. Pangitalang mo hanapit alihanan sa taxi, walay lain diha. Pangutana mo diha, naata sa sulod nga bahin. Pwede mo mangutana mga ka-angel, ahata magpabuhat o plaka sa tong sakyanan, plaka sa motor, o sticker, personalized sticker. Sa mubo nga presyo mga ka-angel, affordable pang masa nga presyo. Dili po na ko isulti mga ka-angel sa presyo. Kinahanglan mga ka-angel, ang masayod niya nakatura pong magpabuhat. No? Text lang mo anang numero mga ka-angel nga naakaroon sa screen. 0927-4932-741. Samtang nga ito ang smart 0946-1075-238. Pwede ka mo diya mo tawag mga ka-angel aron na sa pag-inquire kung unsaon o kung sa pamaagi sa pagpabuhat sa sticker o sa kining plaka sa sakyanan mga ka-angel. Pwede po mo tawag mga ka-angel sa iyang personal nga number. Okay, pwede mo tawag sa iyang personal nga number. Ayaw na po nyo i-text meet mga ka-angel. Kaya saan na lang. Matigbasan ka sa iyang asawa. Labi na siyang cellphone number mga ka-angel 0975 0454-566. So, trohon ko ng mga ka-angel 0975-0454-566. Yahan na nga personal nga number mga ka-angel. Pwede mo tawag ni Ana kung na may mga klarifikatore, mga clarification on saon pagpabuhat sa plaka o sa sticker sa iyong tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Ayaw na kabuan to dito mga ka-angel. Kung dili-dili na kamo sa stasyonan, kaya dali na kayang pagpabuhat na mga ka-angel. Diharat ako to mga ka-angel. Dire na kita mga ka-angel sa mga nagbabaga nga balita. Ilabi na usab sa headline news for the day. Ang lalaki na-discovery nga patay sa loob ng sasakyan. Ilabi na usab mga ka-angel sa balita ni Atong Sambas. Duha ka suspek sikop sa drug bypass operation. Ilabi na usab sa ato ang balitang nasyonal. Duterte seryoso nang inikonsidera ang BP Rana Bongo itinutulak ng PDP laban sa kanyang presidential running mate. Habang sa balita sa national, kay mga ka-angel, kay Rick Balibria, doon nasa nasod sa Jordan, nakaabang po si Rick Balibria, ang ating correspondent, at ang mga ka-angel. Dugang pang balitang international, pamamaril, itinuturing ng isang health emergency sa New York.
Abang sa balitang sports sa mga ka-Angel sa pangunang balita na ibinigay ng ating kaibigan na si Angel Ricky Tadeo Real. Suns nakauna na sa NBA Finals versus Bucks. Habang sa pangalawang sports sa balita mga ka-Angel, PBA training venue inilipat dahil sa Taal unrest. Yun nga mga ka-Angel yung nangyari doon sa pagbuto sa taang volcano mga ka-Angel. Okay. Muna nga rason nga gibalhin kini mga ka-Angel. Kini nga training sa mga PBA, Philippine Basketball Association. Habang sa balitang espesyal tayo mga ka-Angel, white lady daw nakita sa kamera habang nakaangka sa isang motor sa Indonesia. Grabe po kining white lady mga ka-Angel, no? Maburos gapon ni sila. Patay, makaburos po sa ila kinsaman. Kada po tengring white lady boy. Kung ay white lady, napoy white boy o sa bato kawana. Oh, di ba? Kaya po teng naburos, imposible ba sa kaya ni mga ka-Angel. Habang sa showbiz sa balita mga ka-Angel, Vicky Ronstone napababalik tanaw sa binibining Pilipinas. Journey kahit susuko na. Mao na mga ka-Angel ang ato ang balita karong hapon na. At angi sa ato ang pagbalik. Balik na tayo mga ka-Angel. Alang sa tuang bonalyada sa balita. Karong hapon na, adlaw karon nga Huwebes. Pitsa 8 sa bulana sa July, tuiga 2021. Sa local news mga ka-Angel, isang lalaki ang nadiskobrihang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa zona Springville, Suarez, Iligan City noong bola ng July 6, 2021. Sa pagresponde sa Iligan City Police Station to, ang report isang gray-colored Hyundai ang nakita na nakapark sa gilid ng daan. Inihayag sa isang lalaki na napansin nila na pagdating sa sasakyan nagpark ito sa gilid ng daan. Ilang minutos lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng puti na t-shirt at naka-short pants, peer complexion at naka-backpack patungo sa Nunukan Maria Cristina. Samantalang sa pagproseso sa scene of crime operative Consoko, ang biktima ay may tama sa ulo. Kinikilala ang biktima na si Bajun Naid Signal Sulug, 54, may asawa at residente sa West Poblacion, Baloy, Lanao del Norte. Nadiscovery rin sa loob ng sasakyan ang isang kalibre 45 Glock pistol sa ilalom ng floor mating sa driver side sa isang 45 caliber cartridge. Dinala sa Iligan Crime Laboratory ang na-recover na ebidensya para sa laboratory examination. Patuloy pa ang investigasyon sa krimen. Yan po mga ka-Angel ang balita. Ato sa ninagon karon na mga ka-Angel ang balita karon sa tuang chief of reporter na si Angela Tutong Sambas. Kaya nakabulyada karon sa mga ka-Angel ato sa dawaton. Angela Tong sa imo ang mga balita. Kaben. Yung sa Angel Ryan, karipot katong nakuha, kalabigitan kani sa duha ka mga suspect nga nasikop gihapon sa kapulisan. Way undan ang mga ginsaktan sa kapulisan ingon marusab ang pinipidiyaten sa pagpalakop sa mga involved sa droga.
gibalhog ang usa kini kining duha ka mga suspect kana maligya og sa Cebu. Kanyang dili mo usab ang bypass operation sa police station 1 Divisoria. Ubos usab sa kamanduan ni police Major Sebastian Sua at maong gitawag na hiti sa maong watan. Then kanyang to gining maong hiti mo ning atong pinaka-amigo usab sa 55 pa sa una apan na dino na karon sa police station Divisoria. Diin ang maong dilakpan nga ilang bypass operation nga mailas pangalan nga si Lorraine Pinot. Hingkod ang panuigon ni Edwin man si Edwin Tiburcio. 28 anyos kini maong value target sa maong pang operation sa bypass operation. Diin nakuhaan kini si Tiburcio o dituang siya mo na motimbang kani o 5 gramos o didala daw sab kini ang maong ebidensya sa kapulisan ingon man usab aron usab na kini gitawag na ila na sa kini duso kay aron masito o masito kini maong duha kay gikabutyan kini ang maong isa nga si Lawrence Pinot o palit unta atong higayuna. Pero mauman ang natuhan busa kini ang gidala na karon sa police station 1 Divisoria kining nasampit na duha ka mga drug suspect o posible mag-atubag na kani sa kasong illegal drug kung 9165 comprehensive dangerous drug act of 2002 kining nasampit nga duha ka mga suspectado nga kini si Pinot o si Tiburcio. Mga katong nakuha, kalibugitan din sa Angel Tong. suspitado. Yes. Angel Tong, sugod sa pagdeklara ni sa tuwang haladong presidente na si ni Duterte about sa war against drugs. Pila na kakaporsinto ang nakonbikto jud mismo nga napriso na diha sa korte sa pag-file sa mga kaso sa mga kapulisan batok ining mga durugista? Yes, tinuda kay ubay-ubay gid karon nga mga panahon kay halos kada gabi na ay percent sa nasayit makadakop og duha then usab sa Puerto napiduha kag ingon man usab sa Divisoria og tanan ang mga gitawag nga mga kapulisan nag diin ila kini karon paningkamutan kay gikabutyan lagi mando man sa kini labaw nila nga diin ang ilang matag istasyon kinahanglan nga mag-operasyon doon siya gawas lang o usab sa mga pediatrin nga diin ilang operasyon usab nga diin mag-coordinate usab sila sa kapulisan kay gani dili pa lang dugay usab katong atong report usab nga usa ka lalaki usab nga nasikop usab nga nadakpan nga maong suspect usab nga namaligya og Cebu nga diya kini nga nag-operate kini ang mga pediatrin diya sa Manuel Viga Konsolasyon at gahapon sa hapon nakuhaan kini si Giovanni o ubay-ubay usab nga mga Cebu nga si Giovanni Abarintos residente kini sa maong barangay sa Konsolasyon din nakuhaan gani karon sa iyang posisyon usab ang tunga sa gramo nga diin mo kantidad kini og 3,000 presuntos kapin og kulang ang nasampit kanin ng mga drugista. Busa nga kini ng mga kapulisan karon ng undang dali karon naarasad ang ilang operasyon karon sa pagsapagsa nila ka mga location binasab sa police station o ingon man sa nag-join karon ang mga pediatrin sa pagpandakop sa nasampit ng mga suspektado ng mga involved sa druga Angel Ryan. Okay, padayon sa imong report. Makatong nakuha nga mga report sa kalabigitan kani nga wagid puwas ang pag-operasyon sa mga kapulisan ng inyong usab ang mga pediatrin sa pagpandakop sa mga involved sa druga o maggamit usab sa druga kung gitawag na siya mo. Ika na lang sa kong nabutanan ako si Teteng Sambas nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel atong Sambas. Ala nga sa imuhang balalyada sa balita karong hapuna.
May kanambigitan kini mga ka-angel sa duha ka mga sospetsado nga napriso, nakuhaan kini og shabu. Samtang gipahigayon ang drug bypass operation. Grabe, wala jud ay puas ang pagpadakop sa mga kapulisan. Ang pangutana, kadtong mga ihap sa mga kapulisan kada adlaw sa usa ka adlaw pila ka ka nga sikop, aha na kato sila pang butang. Base na crowded na, napuno na kini nga to ang city jail mga ka-angel. No? Unsa na kay update sa ilang kaso? Base no usab ang mga ka-angel, no? Wala pa kini update sa ilang kaso base nagdaanog ang bag-o nag-collaboration na ang mga daanog bag-o mga ka-angel, nagpatong-patong na kining mga kaso, wala pa gapoy convicto ni ini nga mga napailan og kaso. Ambot usab kay update mga ka-angel. Sa larabay na sayo ni ana kung pila ba ka porsyento ang nakadakpa nila o ilabang pailag kaso, pila po sa may proseso ni ana. Okay, din kita mga ka-angel sa balita. Samtang nagpadayon pa karon ang pagpanawag ang ato ang PE karon mga ka-angel paalang sa mga duha ka mga reporters nga naka-standby pa karong mga panahon na nasa gawas. Si Angel Efren Senoria. Ay, Efren Senoria, gikulang bros man ako na yung pangalan ng apelyido. Si Angel Efren Selucia o Guy F. Drew Senoria. Kaya karon kakamulo pa yung taong tulisok niya to ang PE karon mga ka-angel aron sa pagtawag nining mga duha na to ka mga kauban sa stasyon na sa Angel Broadcasting. Dali kita mga ka-angel sa balitang nasyonal. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na seryoso na ito nga pinag-iisipan ang pagtakbo bilang Vice Presidente sa taong 2022 sa eleksyon. Sa pulong ng PDP Laban, sinabi ni Pangulong Duterte na ang tanging ikinukonsidera na lamang niya ang kasalukuyan ay ang manalong presidente ng susunod na administrasyon. Ayon kay Pangulong Duterte, kailangan ay kasunod niya ang sumusunod na Pangulo ng bansa para hindi siya maging inutil at maging maayos ang kaniyang pagtrabaho at maipatuloy niya ang mga proyekto ng programa na nasimulan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Inihayagan ni Pangulong Duterte na hindi siya hihingi ng pera o pondo para sa kanyang tanggapan at ang nais lamang niya ay magsabi ng mga proyekto o dapat ipagpatuloy ng susunod na Pangulo para sa mga Pilipino. Sa nasabing meeting, inendorso rin ng mga opisyal ng PDP Laban si Senador Christopher Bongo bilang presidential candidates ng partido at magiging katandim ni Pangulong Duterte. Kaugnay nito, inahayag naman ni Pangulong Duterte na nakahanda umano si Bongo sa anumang oras. Pero ang panig ni Senador Bongo, hindi siya umano nag-aasam ng maging presidente. Lalo na't alam nito ang hirap ng trabaho at konsidera lamang siya kung walang talaga ibang kandidato ng partido. Pinaubayan na lamang umano ang lahat sa Panginoon, sa taong bayan at ang mga Duterte na pinagkautangan niya ng utang na loob kung saan man siya ngayon. Okay, naka-standby karon mga ka-angel, Gigil na karon mga ka-angel si Efren Selucia. Alang sa iyang mga balita karong mga panahon na. Ato sang aninagon mga ka-angel kung sa mga balita karon ni Angel Efren Selucia. Angel Efren, sa imong mga bulalyada sa balita, pasok! Municipal Mayor, nag-order sa tanang punong barangay sa Libuna, Bukidnon na magkalot og tolo kabangag para sa COVID-19 victim. Matod matag barangay adunay tulo kabangag sa minteryo. Ora kon man siya kanang tingnan na. Hello. Sige, padayon. Oh. Matag barangay adunay tulo ka bangag ang ipakalod ni Mayor. Kay kung dunay mamatay sa hospital,
ila dayon kining kuhaon kay kung dili nila ihatag ang patay nga sa COVID pailan kini nilang kaso aron dili na masunog aron dili sa makasapi ning mga krimisyon. Ngano man Bakit pa Angel Efren, unsay may rason ngano man dili man ipasunog nga mao man kana jong standard nga pag once positive ka kinahanglan sunogon jud ka. Naman ko'y kuan uban nga dili COVID kuan dili COVID pero giisad lang COVID. Amo ni katagaran diha god. Okay, sa discretion na sa Hospital Angel Efren kung ang usa ka tawo i-considera ba nga COVID patient kay ang record sa ilaha sa ospital man gikan. Mao lagi sad. Oh. Pero Pero ang order ni Mayor nga ang tanang barangay magkalot og tulo lang kabangag. kabangag. Dawbi kung Para musobra sa pa og COVID. tulo kabangag Angel Efren sa usa ka adlaw pila ka positive. Magkalod na sa gotro kay na may ilang bako. Okay. Sige. Sige. Man, Okay. six feet naman. 6 mata. Sige. Ilaw mo. Padayon sa mong balita para wala pa natapos. Ah, Nawala? asa nara. Ano na, sige. Stand by. Sa laing balita, 5 ka tao gitabok sa suba sa Bubunawan River sa Spillway. Pagkadungog nila nga nagdahunog ni daga, nakadagan ang duha, ang tulo sa pon sa baha, anod, patay. Hanapit ning nabahaan nga area? Sa sa Kapihan, Libuna, Bukidnon, kanang sumpay man na sa Bubunawan River de. So sa ato pa didto ang nahitabo nga baha, dakong baha So dito. og naanod kining responsable. Kini nga mga biktima. Anod ang biktima. Okay. Hantod karon nakita ba ang patayng lawas or missing? Pero nakita na dito sa dam ang duha, ang usa wala pa gyud nakita. Ang mga ang ang councilor sa Libuna nag-hire na og kani rescue from Cagayan de Oro City Okay. para masalom-salom sila dito. So sa finding karon sa ospital unsa man, positive or negative? Ang katong mga biktima. Positive. Positive sila sa COVID. Dili katong mga anod sa baha. Katong anod sa baha, so wala na sila gi swab test. Ang ilang patayng lawas na nara silang panimalay. Dili napakaron tega hulatan pa man ang kuan ganina pa man nakita mga 3 PM nakita pero wala pa gi ilagtan kay kinahanglan pa hulaton ang doktor o ang polis para ma-recordan kay bisag magay na kandugon. Unsa may rason ay Angel Efren ngano mga naanod ni sila? Unsa man ni sila di ay wala sila kabatikod? Ang nahitabo adlaw ba o gabi? Adlaw mga alas 3 siguro sa kuan ikaduhang hugna sa ulan. Adlaw so Kaduhang alas 3 hugna sa hapon. Kadlawon. Hapon oh. Hapon so ganun Hapon. wala sila kamatikod? Unsa ba nagpiyong sila? Unsa ba lagi panghimo di ay? Dili pagtabok nila sa spillway mo Spillway na, spillway oo. Oo. Pagtabok nila sa spillway, wala pa'y baha. Okay. So, taas mangguna, mga almost 100 meters mangguna ang distansya ng kuan spillway. Okay, layo di ay. So, di sila Nagbaklay-baklay sila. Baklay-baklay. Pero wala So, sila nakainom. Wala sila nakainom. Wala. Padulong pa man sila sa barangay Kapihan. Grabe pa Basta ba? yung tag-inom. Wala sila kamatikod nga sa unahan gahaguros. Bisag pagpandagan lang, wala nila nahimo. Nakadagan ang duha. Pero sapon. Pero ang tulo, sapon. Bali, 5 sila kabuok. 5. Okay, ang duha nakadagan ang tulo sapon. Amo to sila nga gideklara sila nga missing. Missing ang usa ang duha nakita naman. Agay, Ginoo ko. So ang tulo na posibilidad dili na to sila mabuhi. Ang katong isa, ang posibilidad to wala patay nagigapon to. Agay, mao ba? Sige, condolence lang sa pamilya, mga pamilya ani katong namatay. Sa apelyido ani pamilya?
wala pa kuan kay dili pa man kuan wala pa kuan o pangalan ato. Wala pa yung mga alam na to. Sige. Dili pa kuan ba for ship kuan pa man shipping pa man to. Good ana. Sige. Okay, padayon sa imong balita. Okay, padayon. Basi kuan ang paghapon ug kuhaan pa nato to gikan. Okay, sige. Padayon. Kini sa Friend Silucia. Live report. Angel Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat Angel Efrena Celucia. Alang sa iyang mga balita mga ka-Angel gikaingon pa. No, kining mga biktimang mga ka-Angel, 5 ni kabok sila. Dito sa porsyon sa Libuna mga ka-Angel, no, naglakaw-lakaw kini sila. Alas 3 sa hapon mga kini sa mga ka-Angel, gikabutyag pa. Sa mga report, no, gika na ganapdon sa maong spillway 100 meters. 100 meters pa mga ka-Angel, gabakli-baklip na rin sila. Sa magka 100 meters kalayon. Kanya ang kakusgon baya na mga ka-Angel sa maong baha kusuki na siya mga ka-Angel. So ang duha nakaikyas apan ang tulo sagip jud mga ka-Angel. So alang ni atong mipanaw na nga mga pamilya, condolence na lang sa inyo. Wala pa man gikabutyag unsay apelyido atong mipanaw na nga mga biktima. So, wala pa ni nakuha na sa isaktong na detalye sa atong higala. Okay, padayon ta mga ka-Angel alang sa tuang bolelyada sa tuang mga balita karong panahon na. Alang sa international news, idiniklara ng gobernador ng New York na isang health emergency ang gun violence. Dahil dito ay magiging kauna-unahang estado ng US ang New York na magdeklara bilang disaster emergency order sa patuloy na pagtaas ng kaso ng gun violence. Sinabi ni New York Governor Andrew Cuomo na kaya niyang pirmahan ang executive order ay dahil pumalo na sa mahigit 50 ka-insidente ng pamamarila ang naitala noong Hulyo 4. Aabot din sa 138.7 milyon na pundo ang kanilang gagamitin para sa gun violence intervention at prevention programs. Nauna na sinabi ng FBI na tumaas ng 25% ang kaso ng gun violence sa US noong taong 2020. Grabe po mga ka-Angel ba? Abi ko baga COVID ang gitaas dito. Katong manay pagpamusil mga ka-Angel. Mura mang kilinigaan katong bitaw na salida bitaw mga ka-Angel sa katong bitaw sa patong klaseng salida. Katong bitaw nga ang tingog bitaw sa pagkaalas 9 na nga murag horror kayo. Nya tagaan na dayog og chance ang mga ang katong mga uban nga mga tao nga pwede na sila illegal na ang pagpatay. Or few hour pag alas 5 dayon automatic na dayon hiposon sa baka to nga klase kato nga salida. Okay mga ka-Angel, ato karong ninagon ka mga ka-Angel, makotong atong balita sa balitang international. Humana na mga ka-Angel, ato dayang isunod ang balita ni sa to ang correspondent si Angel Rick Abalibria. Samtang nakaroon sa Pegastinyo mga ka-Angel, ang ato ang sports analyst si Angel Rick Tadeo Real. Angel Rick, alang sa imo ang mga report. Kamen. Okay, Angel Ryan, alang sa tuang report karon na po para sa pabalitang sport. Suns nakauna na sa NBA Finals versus Bucks. Nagpasiklab sa unang NBA Finals appearance sina Chris Paul at Devin Booker para angkinin ang Game 1 sa Best of 7 series kontra Milwaukee Bucks. Umakot ng 59 combined points sinabi ni Paul at Booker na naging susi sa panalo sa nasa 118 to 105. Maliban sa 32 points, 27 points si Booker, nagdagdag naman ng 22 puntos si DeAndre Ayton na sinamahan pa ng 19 rebounds sa panig ng Milwaukee Bucks na 29 points ang naitala ni Chris Middleton habang 20 points naman ang naiposte ni Giannis Antetokounmpo. Naging kontrolado ng Suns ang kabuuhan ng Game 1 kung saan hindi na nagawang makabawi ang Bucks sa kabila ng pagtatangka nitong makabalik sa laban. Gaganapin ang Game 2 sa Biyernes sa hometown pa rin ng Suns. Pagbako ito nakuha sa anong sabatang sports karong hapon, Angel Ryan, si Angel Patrol Ricrial. Para sa Angel Broadcasting News,
online. Okay, salamat Angel Ricky sa imuhang mga balita karong panahon na. Og dire kita mga ka-Angel padayon kita sa atong balita alang sa atong correspondent mao si Angel Rick Balibria. Ang balita gikan sa gawas sa nasod. Atong aninago sa mga ka-Angel. Angel Rick, sa imong mga balita, kamen. Araw mga ka-Angel, sa ating mga nag-iinit na balita dito sa kaharian ng Jordan. Noong Lunes ng tanghali, pinalaya na ng Israeli Occupation Authorities ang 36 anyos na bilanggong Jordanian na si Taher Shafut pagkatapos makulong ng 28 buwan. Si Shafut ay naristo noong April 2019 sa kasong resisting the Israeli occupation. Siya ay pinalaya sa lugar ng Al-Dahira malapit sa Hebron at nang maisasaayos na ang mga kaukulang papilis pabalik ng Jordan. Samantala, nagkaroon ng engkwentro noong mga nakarang araw ang Northern Military Region at sa koordinasyon ng Military Security Directorate at Anti-Narcotics Department ang grupo ng mga smugglers mula sa teritoryo ng Syria papasok sa Jordan. Nakuha sa kanila ang iba't ibang matataas na kalibreng armas at mga pinagbabawal na droga. Ayon sa tagapagsalita, 497 hashish slabs, 61,000 Captagon pills at 4 na kilong crystal methamphetamines. Sa iba pang balita, sa larangan ng turismo, ayon kay Minister of Communication and Media Affairs, Sakir Jodin, doon sa mga nagbabalak na makita at pumasok sa isa sa tinaguriang Seven Wonders of the World, ang Rose Red City, Petra, ay bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Sa summer at alas 6 naman ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa winter season. Makakapasok lamang ang mga turista kapag ikaw ay bakunado na at ito'y applicable sa lahat ng turista, foreign man at locals. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, salamat Angel Rick Balibria. Alang sa imuhang balita diha sa nasoda sa Jordan. Salamat kayo kay naka-always standby karon mga ka-Angel ang ato ang correspondent si Rick Balibria mga ka-Angel. Okay, ato sa kaninagon karon mga ka-Angel ang Pag-asa. Naka-standby karon mga ka-Angel sa Pikas Lawak na karon na si Ma'am Jonah Prebaldo alang sa weather update sa Pag-asa. Ma'am Jonah, mayong hapon na live na karon sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Salamat og maayong hapon kanatong tanan ang nakausap ang panahon karong adlaw. Ang Northern Mindanao makasinati sa pananagpang pagkagom na tuda sa mapanganurod nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang pag-ulan tungod kini sa intertropical convergence zone. Kung ito na sinihinay nga tunas sa kasarangan nga hangin na magagitan sa silangan, natunas sa aming ng silangan direksyon o hapsay na tunas sa kasarangan ang balid sa kadagatan. Ang atong susunod standard time alas 4:45. Kita na dighin sa botan sa Pag-asa Diwas, Timologan ng Sabado City, Inisisyon sa Baldo. Daghang salamat. Okay, daghang salamat Ma'am Jonah Prebaldo alang sa weather update sa Pag-asa. Okay, dirita mga ka-Angel sa tuang balita ang sports another mga ka-Angel. Napilitang maghanap ng bagong training venue ang ilang teams ng Philippine Basketball Association o na PBA dahil sa nanatiling pag-alburuto ng bulkang Taal. Nabatid na 3 koponan ang malapit sa Taal ang lugar ng pag-iinsayo. Kabilang sa mga ito ang Hot Shot, Super LPG at Blackwater na nag-sit up na sana sa Lipa at Laurel, Batangas. Nabuo ang desisyon na ilipat ang lugar ng training dahil na rin sa ilang magmatic eruption na naranasan noong nakaraang linggo at nasundan pa ng 4 na pagputok ng kanila sa kaninang umaga. Ang PBA team ay dibdiban ang pagsasanay para sa 46 season ng liga.
Dito mga ka-angel sa balitang espesyal. Talagsaon kini nga balita mga ka-angel no? Kay White Lady daw nakuha sa kamera. Ay nakuna ng kamera habang nakaangkas ang isang buntis na White Lady sa isang lalaking nakaangkas pa siya ito sa motorsiklo doon sa Indonesia. Tulad sa Pilipinas, may iba't ibang klase ng mga multo at maligno na pinapaniwalaan sa Indonesia. Pero tulad din dito, walang makapagsabi kung totoo ba ang mga ito o likha lamang ng imahinasyon. Noong nakaraang Disyembre 2020, naging viral sa CCTV footage ng isang hanging bridge sa Sipayong District, Depok City, West Java sa Indonesia dahil nakuna nito ng isang muntilanak na nakaangkas sa tumatawid na motorsiklo. Sa paniwala ng mga Indonesians, ang kuntilanak ay multo ng hindi matahimik na kaluluwa ng isang buntis na babae na naging biktima ng karumaldumal na krimen o di kaya ay namatay sa isang malagim na aksidente. Kilala ang mga muntilanak na nakasuot ng puting damit at nakatakip sa kanilang mukha ang mahaba nilang buhok. Pinapaniwalaan din ng nagkakatawang ibon ang mga ito upang sumisipsip ng dugo ng mga babaeng birhen. Ala, bantay mo dyan katong mga babaeng birhen. Mga babaeng daw nga mga putli. Kay sopsopon jud mo ani nga muntilanak mga ka-angel. Grabe po ba? Grabe po kini nga mga balitang espesyal mga ka-angel, no? Dili sa ato, ambot lang. Kasagara jud sa balitang espesyal mga ka-angel dito din sa gawas sa nasod. Wala ka tay balitang espesyal dito sa Pilipinas. Magbuhat ah. Okay muna mga ka-angel, ato nga balita nga espesyal. Sa katapusan mga ka-angel, oras karon alas 4:50 na sa hapon. At ang mga ka-angel alang sa tuang pagbalik. Okay, padayon ta mga ka-angel lang sa tuang balita. Dito mga ka-angel sa balitang showbiz. Vicky Roston napapabalik tanaw sa Binibining Pilipinas Johnny kahit sumuko na. Ilang araw bago ang koronasyon ng Binibining Pilipinas 2021, hindi mapigilan ni Vicky Roston na mag-post sa ilang picture memories niya sa naturang malaking local pageant. Ito ay sa kabila ng naging konfirmasyon sa pagdaang Independence Day celebration na natulukan na ang kaniyang pangarap sa mundo ng beauty pageant. Target sana ng half British beauty mula sa Negros Occidental na masungkit ang Binibining Pilipinas International title sa Grand Coronation sa darating na July 11, ngunit lagpas na sa requirements age na 18 to 28 years old. Si Roston ay kilalang veteranang Binibini candidates repeater kung saan taong 2018 ay hinira siya nga first runner-up sa Binibining Pilipinas at nakapasok sa top 15 sa sumunod na taon. Naging mutya ng Pilipinas naman siya sa taong 2011. Matatandaang ilang bisis lang na-postpone ang Binibining Pilipinas bunsod ng coronavirus pandemic. Wala pa namang say ang beauty queen sa pahayag ng aktor at ang kanyang long-time boyfriend na si Jason Abalus. Na ito ay tamang panahon para bumuo na sila ng sariling pamilya sa Nueva Ecija. Mo ka na mga ka-angel ang ato ang naglangkob sa tuang mga balita karong hapuna.
aron sa paghatod sa inyo sa mga uluhan sa mga nagbagang balita. Alipin na sa lokal nga balita, lalaki na diskubrihang patay sa loob ng sasakyan. Habang sa balitang kay Tong Sambas, duha ka suspek na sikop sa Shabu. Habang sa balita ni Efrena Solucia, 5 ka mga suspitsado, 5 ka mga biktimang mga ka-angel, no, naano da sa baha dito sa Bukidnon, Libona Bukidnon mga ka-angel. Habang sa National News mga ka-angel, Duterte seryoso na ikinikonsidera ang Vice President run na Bongo itinutulak ng PDP laban sa kanyang presidential running mate. Habang sa balita ni Ricky Balibria, update sa nasud sa Jordan. Sa balitang international, pamamaril itinuturing na isang health emergency sa New York. Habang sa sports mga ka-angel, sa ulat ni Ricky Tadeo Real, Suns nakauna na sa NBA Finals versus Bucks. Habang sa pangalawang sports balita, PBA training venue inilipat dahil sa Taal unrest. Sa balitang espesyal, buntes na white lady nakita sa CCTV camera habang nakaangka sa isang motorsiklo sa Indonesia. Habang sa balitang showbiz, Vicky Ronstone napapabalik tanaw sa Binibini Philippine Journey kahit sumuko na. Mao ka na mga ka-angel ang atuang uluhan sa mga nagbagang balita karong hapon na. Adlaw karon nga Huwebes sa pizza 8 karon sa bulan sa Hulyo, tuig 2021. Ako di ay mga ka-angel nagkikuban kaniyo hangtod kita sa 52 minutos karong hapon na mga ka-angel. Aron sa paghatod sa mga priskong mga balita. Ato sa kaninagon kung kinsay nagpa-shoutout o naghatag dedikasyon. Okay, so far wala mga ka-angel, so proceed kita. Okay, sa ngalan sa ato ang management and staff diri sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa ato ang PA mga ka-angel at the same time ato ang program in charge, program director si Angel Rosdinya, ang ato ang PA. Habang usa mga ka-angel ang ato ang news director. Okay, duha ka buk director din mga ka-angel, abi ka mag-usara director dire. Dili ba tabas-tabas ni atong istasyonan mga ka-angel at tulo di ay. Doon din ato director sa ato istasyonan, director news director o program director. Grabe kaya mga ka-angel, dili ba tabas-tabas. Habang ato ang chief of reporter, presidente sa mga reporter. Pinakaulo mga ka-angel si Angela Tong Sambas. Uban sa iyang mga galamay mga ka-angel si Efrena Salosia o si Drew Sanoria. Pero wala naka-report si Drew, no? Agay, Drew! Basta naman ka, Drew! Okay mga ka-angel, lami unta makig-uban pa kaninyo karong hapunap. Tungod kay wala na makatay igong oras. Manamilit na kita mga ka-angel. Ini dahil si Angela Ryan Sirical Molo nagiguban kanyo hangtod sa 55 minutos. Nining mga hapon na aron sa paghatid sa mga preskong mga bagong balita gikan sa gawas sa nasod, international news, local news, showbiz, sports, o balit ng espesyal. Ug sa to mga local reporters. Hangtod sa sunod higayon mga ka-angel, daghang salamat og dalaygo ng Dios. Bye-bye.